Hi guys! Etong mga ganitong social media influencers, yung mga vloggers na pulangaw, tulad nga po neto. Bukod sa sila ay nagpapakalat ng mga upload na wala namang basihan, base lang kuno sa kanilang mga kuro-kuro, abay, ang pinakamatinding nangyayari sa kanila, niloloko po yung kanilang mga followers. Alright? At katulad ng sinabi ko dati, pag ganun ang sistema mo, yung niloloko mo yung mga subscribers at followers mo, hindi ka totoo sa kanila, hindi yan tatagal. Okay, hindi nga natin sigurado kung etong mga social media influencers nga sa kabila ay may mga totoong supporters. Ang ibig kong sabihin, may mga totoong tao ba na followers etong mga to? Hindi kaya't mga fake and troll accounts din ang mga followers nila. Na sa tingin ko ay talagang posibleng ganon ang mga followers ng mga yan. So bakit daw napaka-bias ng Facebook? Kaya karamihan sa kanila ngayon ay nagko-concentrate or lumilipat sa YouTube. Mahirap sa YouTube magpalago. Okay, dahil kailangan ng Gmail account para maka-subscribe, 'di ba? At kung ito ay mga troll accounts or mga fake accounts, abay mahirap. Ang dami mong trabahong gagawin. Anyway, bakit nga babayas ang Facebook daw sa kanila? Dahil kuno, pag ang kanilang upload ay tungkol sa mga Aquinos, tungkol sa mga dilawan, yung tinatawag nilang dilawan, mga pinklawan, yun yung tawag ng mga kakampink or nila sa mga kakampink, abay, hindi daw nire-recommend ni Facebook ang kanilang mga content. Kaya wala daw magandang views lately. At alam natin na sa views kumikita etong mga ganito. Alright, so marami yan. Marami sa kanila na ngayon ay nagkukumahog palakihin ang kanilang YouTube channels. Alright, yung mga social media influencers sa kabila na nag-concentrate sa Facebook. Siguro talaga hirap na silang kumita. Alright, dahil sa ngayon, sa tingin ko hindi na talaga mabenta sa kanila yung kanilang mga kasinungalingan, yung kanilang mga content na, 'di ba, puro VP Lenny, puro Attorney Lenny Robredo, puro dilawan, puro pinklawan. Abay, parang totoo yung narinig ko na marami na rin ang nagigising at nagsisisi sa kanilang ibinoto noong nakaraang election. At posible yan. Alright? So ngayon, sa YouTube naman sila. Ngayon nila nakikita yung hirap kung paano magkaroon ng mga totoong supporters. Dahil totoo yan yung karamihan, hindi man lahat. Pero sa tingin ko, majority ng kanilang supporters ay mga fake din at mga troll accounts. Napakarami po nila, promise, na sa ngayon talaga ay todo kayod. Mukhang meron silang mga quota na kailangan mo magkaroon ng ganitong subscribers sa YouTube para ikaw ay magkaroon ng ganitong level sa kanilang kung anumang bayaran ang nangyayari. Ganon na ganon po. At bakit ko sinabing niloloko ang mga followers? Dahil yung kanilang ginagawang rason ay ganon pa rin. Yung mga kakamping kuno ay nagre-report, yung mga dilawan kuno ay nagre-report, at ang pinakamatindi doon na kuno ang Facebook ay kampi sa mga dilawan. Ganon katindi, ganon kagrabe yung kanilang ginagawang paglason sa kanilang mga supporters, sa kanilang mga fake followers. 'Di ba? Alright, so yan po. So kung titignan natin ang isang pulangaw na social media influencer or vlogger sa Facebook, halimbawa, merong 100,000 na followers sa Facebook, abay sa YouTube, naghihingalo yung mga yan. Hindi ganun kadali. Alright. At, kung meron mang nagagawa yung ating pag-report sa mga fake news, sa tingin ko meron din, kahit papano. 'Di ba? Kaya pagpatuloy lang po natin. Hindi ito pagtatanggol
sa isang attorney Leni Robredo. Ito po ay laban na talaga ng tama at katotohanan versus yung puro kasinungalingan. Napakadaling labanan ang kasinungalingan. Okay? Katulad ng madalas kong sabihin, babalik ang ating lipunan na matuwid at mabuti ang mga naninirahan, ang mga kababayan natin. So, itong mga ganitong klaseng tao, yung mga taga-kabila, mahihirapan silang mag-adjust dahil nasanay na sila sa paninira, kasamaan, kabulastugan, at marami pang hindi kaaya-ayang gawain.